Alzheimer's Disease Awareness Week, aalamin natin ang halaga ng maagang pagkilala sa mga sintomas, suporta ng pamilya, at tamang pag-aalaga para sa mga mahal natin sa buhay na nakararanas nito. Pag-uusapan po natin yan kasamang ating paboritong resident morning doctor na si Dr. Chard. Good morning, Doc. Good morning, Mommy Dames, ang pambansang face card ng Pilipinas. Good morning din po, mga kapatid. Mabilis nang makalimot at malaki ang pagbabago sa personalidad at kinikilos. Ilan lang yan sa mga pinagdaraanan ng nakilala nating may Alzheimer's, ang 76 years old na si Lola Gloria Cosipag. Sa kabila ng hamon, nananatiling matatag at positibo si Lola Gloria at ang kanyang pamilya. Ngayong umaga, alamin natin kung ano nga ba ang Alzheimer's disease at kung paano mapapadali ang buhay ng mga pasyente kasama ang neurologist na si Dr. Jose Miguel Medrano ng Philippine Neurological Association Stroke Council. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Welcome back, Doc. Welcome back. Good morning, Doc Rich, Mami Dimps. Thank you for coming over again. Napaka-importante talaga nito at sana sa susunod makasama din natin si Dr. Ten Valdez, diba? Pero for today, ito pag-uusapan natin. Napaka-importante nito. In fact, this is very close to my heart. We once made a show that was The Greatest Love talking about Alzheimer's disease, no? So ito, Doc, pag-usapan na natin. Ano nga po ba itong Alzheimer's disease na pinagdaraanan ngayon ng ating subject, no? Si Lola Gloria. At by the way, yun din ang pangalan ng mami namin doon. Sa The Greatest Love. Yes, Doc. Apo, ang Alzheimer's disease, isa po siyang uri ng sakit na tinatawag naming dementia. Ang dementia ay isang irreversible at progressive na disease ng utak na hanggang ngayon, unfortunately, wala pa tayong cure. So, yung mga dementia, nag-affect ito ng mga various functions ng brain tulad ng memorya, lingwahe, yung attention natin, decision-making skills, social skills, pati yung perceptual motor skill. At yung Alzheimer's, particularly, ang unang na-apekto dito yung memorya talaga. This is also close to my heart, Mommy Dims, kasi yung lola ko may Alzheimer's din. Tapos eto, Doc, di ba, alam naman natin na yung sakit na Alzheimer's disease, sakit talaga ito ng mga matatanda. Tapos kay Lola Gloria, nagsimulang lumabas yung kanyang mga paunang senyales noong 2019, Doc, noong siya ay 70 years old. Sa ibang kaso po, Doc, anong edad po ba nag-uumpisang mag-manifest yung mga sintomas ng Alzheimer's disease? Okay. Yung Alzheimer's disease, pangkaraniwan talaga nagsisimula yung mga 60 to 70 years old. Pero meron din tayong tinatawag na early onset Alzheimer's na mga 40-year-old yung mga patient nagkakaroon ng sintomas. Ito yung may mga genetic risk factors or hereditary risk factors. Meron din yung tinatawag nating late onset Alzheimer's. Ito yung mga lagpas sa 80, tapos doon na nagkakaroon ng problema. Usually mixed type po ito. Hindi lang Alzheimer's yung nakikita. Meron din mga vascular dementia or ibang types pa po na nagko-complicate sa kanya. Doc, I'm very curious. I know we have a next question. But ako kasi, you said from 40 to 50 years old, early onset. Yung tatay ko kasi, bago namatay yan, may time yan na, ang tanong niya lang palagi, anak, anong petsa na? In a day, parang 10, 15 beses niya tinanong. So ako naman, hindi ko pinansin kasi nga, bata pa siya. Pwede bang naging early onset yon ng kanyang sintomas? Kasi may mamay, may lola, the mom of papa, had Alzheimer's. Depende po yun. Ang isang importanteng fact sa Alzheimer's ay progressive po siya na mabagal. Kapag mabilis po, meaning sa loob ng mga ilang buwan o isang taon yung progression ng symptoms, tawag namin yun rapid onset dementia. At maraming ibang causes po nun. Katulad ng stroke, pwedeng infection. Right, iba-iba. Dok, ito, ayon sa mga anak naman ni Lola Gloria na nakausap po natin, ang pinakaunang senyales na napansin nila kay Lola Gloria, yung pagiging makakalimutin at pagiging magagalitin. Pero, ipinangwalang bahala nila yon dahil akala nila, pangkaraniwan lang siya. Kumbaga kung dati na yon parang inisip nila, okay, pareho lang naman siya nung before pa. Ano po ba yung mga concrete na mga palatandaan, o warning signs na dapat bantayan kung merong Alzheimer's disease ang pinag-uusapan natin? So, tama nga po, yung pinakaunang sintomas dapat yung pagiging makalimutin ng pasyente. Pero yung pagkalimot na to, hindi po talaga sila nakakakuha ng bagong impormasyon.
So, usually, parang paulit-ulit po sila nagtatanong ng isang tanong. Or sa habang nakikipag-usap or isang conversation, sila po ay nawawala. Parang natatutulala po sila. Nag-zone out Parang sila. nag-zone out or Yes. parang ano sila, kumbaga nawawala, no? Parang yung pagkausap mo, biglang nagdi-diminish, tama Yes. ba? Doc? Eventually, nag-withdraw na din sila sa mga social circles nila. At nahihirapan na din sila sa mga mas advanced na activities, katulad ng pag-manage sa kanilang pera, pag-ayos ng mga plano. Eto naman, Doc, meron ka bang mabibigay, Doc, na payo, tips o kaya advice para sa mga kapatid natin na merong mga inaalaga ang may Alzheimer's disease? Okay, so unang-una, pagka may memory loss, kailangan agad magpatingin sa doktor kasi may mga tinatawag tayong reversible causes ng memory loss na dapat matugunan. Pangalawa, pag na-confirm na ng doktor na may Alzheimer's disease po yung patient, maaring hindi dapat natin to itago sa pasyente. Dapat alam nila ang nangyayari sa kanila at mabigyan po sila ng impormasyon anong pwede nilang gawin. Kasi may mga gamot tayo dito. Dapat mag-establish na din ng mga rutina sa kanila, dapat may caregiver, at dapat alagaan natin ang mga caregiver. Isang importanteng bahagi din ay dapat maging safe environment yung bahay nila. Lalagyan po ng riles yung banyo, dapat yung mga iba't Sharp ibang kwarto. places, no? Yung mga kwarto may picture anong nasa loob ng kwarto na to. Kasi yun nakakatulong talaga sa pasyente. And I would see sometimes even put labels, no? Yes, Doc, na parang ganito, light, Yes. faucet, ang galing. Doc, maraming salamat. Kulang na Apo. kulang talagang oras. Yes, Lalo-lalo tama. na pag pinag-usapan natin ng ganito, lalo na for our elderly, kasi napaka-importante that we care for them. Kahit na tumatanda sila, mas espesyal Yes, kapag sila po ay that's true. tumatanda. Doc, any social media accounts we can follow you on? I want to promote yung Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Importante po siyang organization. Pwede kayo pumunta sa ADAP website para makita yung mga resources paano makatulong sa caregiver at sa mga taong may dementia. Amazing. Ayan po ang mga information. Maraming salamat, Dr. Jose Miguel Medrano and Dr. Richard Gariasa. Thank you, Doc. Thank you. Maraming salamat. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.